Sa kaugnay na balita, lumabas sa pagdinig ng Kamara na nabili sa mga scalper ang ilang mga tiket sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Kaya naman ito ang nakikitang problema dahil wala sa manifesto ang mga pangalan ng ilan sa mga nawawalang pasahero. Ang ibang detalye, ibabalita ni Milky Rigunan. Maraming pasahero ang wala sa manifest ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 dahil malamang nabili ang ticket sa mga scalper. Ito ang lumabas sa hearing ng House Committee on Transportation nang tanungin ni Quezon Representative Renan Arrogancia si Nelson Tan ng Allison Shipping, ang kumpanyang may-ari ng lumubog na barko. Sa hearing, inamin ni Tan na ilang mga pasahero ang bumibili ng ticket pero pinapagamit sa iba, gaya sa kanilang mga kamag-anak at wala silang kontrol dito. Katwiran ni Tan, matagal ng ganito ang sitwasyon, lalo na kapag peak season. Gate ni Arrogancia, ito ang naging problema dahil ang maraming pasahero na nawawala sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 ay di kasama sa manifesto kaya mahirap tukuyin ang kanilang pagkakakilanlan. Paano nyo po magagawa ng tama kung yung scalper hindi natin nakokontrol? I think hindi ko alam kung sinong pwede mag-control sa port when it comes to sa mga scalper na tinatawag natin. Kasi doon sa nangyari ngayon, napatunayan natin na napakadaming scalper ang nagbebenta ng ticket without the knowledge of Allison Shipping. So on your part, you are liable sa nangyari kasi nangyari nga ito. Maraming gumagawa nito sa buong bansa, for sure. So what if the same incident happen? So papaano yung security ng mga riding public natin? Ang MV Trisha Kirsten 3, isang Roro passenger ferry, ay lumubog sa karagatan na malapit sa Basilan noong January 26. Sa pinakauling datos, nasa 65 passengers na ang napaulat na nasawi. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.